Hi guys, good evening. Welcome back to my channel. Sa video ito guys, pakikinig tayo ng salita ng Diyos na ihahatid sa atin ni Pastor Bontay Subarero tungkol sa Love Came Down na mababasa sa John chapter 3 verse 16. So yun guys, para sa buong mensahe na yan tungkol sa Love Came Down na pinadala ng Panginoong Diyos si Yesu Cristo para sa atin, pakinggan at panoorin nyo si Pastor Bontay Subarero para sa buong mensahe. Ito na. Ina imong tapad, nalipay ko kay naa ka. Kinatapusang adlaw sa tuig 2025. Nalipay ko kay gipanalanginan kita sa Ginoo. Kay wa mo panalangin di mo makitaan rong gabi una. Hallelujah. Salamat sa Ginoo mo. Ipahapang itaong sa nakutukuan niya. Sige. Pasensyahan kay murag akong mata insig di may kay wa ko kada sa akong kipana. Hallelujah. Manindog ta mga igsuon. As you read our text karong gabi una, no? Palayon ta sa tuhang tuang text no sa John. Thank you. Juan 3:16. English sa banakuan, sorry ha. So let's all read together. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Heavenly Father, thank you, Father God, for this wonderful message, the wonderful promise that you have given us, oh God. Thank you for the assurance, oh God, that we are with you, Father. Wherever we go, you are in our presence, oh Father God. Lord, we are nothing apart from you. Walay pulos, Ginoo, nga mong kinabuhi, Ginoo, kung maglakaw ni kalibutan nga dili ka uban mo ka. Salamat, Ginoo, sa matag tuig, Ginoo, nga ikaw nagauban ka na mo. Ikaw, Ginoo, nagatanaw, Ginoo. Lord, as your humble servant, I am nothing apart from you. Whatever message nga imong gusto i-deliver karong gabi una, Father God, use me as your mouthpiece, O Father God. And bless everyone nga naa karong gabi una, Father God. And may your word, O God, be Father to each and everyone's heart, O God, tonight. And we give you praise, we give you glory in Jesus' name. Amen. Pinaka-common nga bersikulo sa Bible. Mingon og common naman na. Natay-an naman ang bersikulo ha. Pero igsuon, ang pulong sa Ginoo dili matay-an. Kung imo lang ginabander ang matang mensahe sa imong kasing-kasing everyday, fresh gid na siya. Nga naman, kaklaro sa saad sa Ginoo. For God so loved. Klaro kayo. Unya mingon naman og i-taken for granted lang igsuon. Di ka maluwas kung di tungod anang bigatin san. Wa tay kaluwasan, di ta makabaton og kaluwasan kung wala nang bigatin san. Mayo gani kay gipahimugso sa Ginoo, sa Dios Amahan ng anak. Kay kung wa asa ka tapunita. Mabuhi ta, inoon mabuhi ta. Pero ang pangutana, asa matapon nita, pag human kita, mamutaliwan ni kalibutana. Kaya kung wapa may mukso ang anak, until now, nagsigit naghalag gihapon o karniro. Pagtabon sa tong sala, dili pagpapas. Pero, ipadahang anak kay siya maghihimong sakripisyo. Tungod alang ka na to nga dili gilunta kita angay makadawat ni maong grasya, ni maong gugma, ni maong pag-sacrifice niya sa iyang kaugalingong kinabuhi tungod ka na to di gilunta ta angay pero tungod sa gugma. No mo nang ang atong topic karong gabi na love came down. Nay kanta ni pero nalimot ko paspas ni nga kanta. Tungod sa gugma, gipakanaog. Ang gugma diri sa kalibutan, aron ta maluwas. Pero sa gibuhat sa tao, giiway
gi-reject, gineglect ang maong gugma nga gihatag sa usa ka tawo. Hallelujah. Ang Juan 3:16 is a part of Jesus' conversation with Nicodemus. No? Sa pag-istorya niya ni Nicodemus, nga usa ka Pariseo and religious leader who came to Jesus at night seeking the truth. Nicodemus knew that the law but lacked spiritual understanding. Daghang nagpakabright at atunga kay mga igsunan pero wa masabti ang matag pulong. Jesus explained that salvation does not come through religion or good works, but through being born again by faith. Mutuningon si Nicodemus sa ato pa di ay magtutudlo, mubalik ko sa guanggan sa kong inahan. Di mo na ang panabot niya. Literal nga mubalik sa taguangkan. Pero ang buot pasabot sa espirituhanon, kung di ka magbago sa imong kaugalingon, di ka makabaton, makaluwasan. Born again by faith. John 3:16 reveals the heart of the Gospels. God's motivation is love. His method is giving His Son, and His invitation is for everyone who believes. Pagto! Unang usahay, masayop. Ang pagsabot kay pagtura. Pero di na ko mention anak. But I want you to remember, buhay pa ka ng kalibutan na. Tinood, your salvation is given, already given. Di na namawa. Pero when you reject that salvation, when you reject that gift nga gihatag nimo sa Ginoo, ay ko nagmalangit pa ka. In what way man nga ma-reject? Imong gituman ang imong gusto sa kalibutanon kayo sa Ginoo nga pagsugod. It was already given. Giluwas na ka. Pero gitagaan kag choice, imo ba nang dawaton o imo ba nang ikinabuhi o di ba nimo na dawaton? Mao na yung opsyon. Nagkinabuhi pa ka ni kalibutan na. Di na ko mo elaborate anak. Okay, doktrina na siya, pero let's continue. Nganong gipanaog sa Ginoo no ang maong gugma. The verse shows that salvation begins in heaven but reaches humanity on earth. Bisa gikan ang gugma? Gikan sa langit. At the very beginning, gihigugma na gid sa Ginoo ang tao. Pero ang tao naman gini musimang. Gikan pas pinaka primero, gihatag nas Ginoo tanan. Sila na gipagtagadumala sa gibuhat sa Ginoo. Mao tong Garden of Eden. Usaray giingon sa Ginoo, ayaw mo kamo pagkaon sa usa ka tanom. Sa tanom sa fruit of knowledge. Ayaw na pagkakanma. Pero ang tao musimang yun. Paghuman pa, nagpasahay sila og blame. Ikaw babae, nganong ikaw adan, nganong nikaon man ka, ang babae manggod. Ikaw babae, nganong nikaon man ka, biti manggod. Igsuon ang kaluwasan, dili ka maluwas kung ingana ta. Mag-blame ka. Ipahid na to ang atong mga binuhatan nga dili maayo sa uban. Pero hinumdumi ang kaluwasan individual. Imo ka ng desisyon igsuon. Unang higugma ka sa Ginoo. Hallelujah. Love is often described as a feeling, but in the Bible, love is revealed through action. Love is revealed. Unsaon man mo pag-express sa usa ka gugma? Yes, you have faith. Naa kay pagtuo, pero unsaon man nimo pagbuhat nga nagatuo ka. In the very beginning, niak ang Ginoo. Niak ang God the Father.
Kay tungod kinahigugma siya sa tao. Kay tungod ang tao dili makaduol niya tungod sa iyang himaya kay dili makaduol ang tao nga naisala. Mamatay. Pero tungod na sa gugma ni ang God the Father, ni ang Ginoo na ay gibuhat. Ipada ang anak. Pagpada sa anak, tungod kay nahigugma na ay gibuhat ang anak. Ang mga tuo niya o ang musunod pag kinabuhi sama siyang kinabuhi ni anhi siya gawas ka magpakamatay siya ni anhi sa siya ang sa pagtudlo nato. Atong dili yun mahimong away pagabuhaton. Even the Father and the Son na ay ibuhat aron ang tao maluwas. Ikaw tao, itagaan na kag-assurance, wa kay gibuhat sa maka. Special ka. VIP ka. Asat kay buhaton, oy. Gani, before si Jesus Christ isaka sa langit o sa iyang kuman. Unsa iyang last nga ko usas mga last nga kuman niya, go go to all nation. You have to go. Unsa man ang go? You have to act. Di ka pwede maglingkod-lingkod igsuon. You have to act mo ni gisugos Ginoo. Make disciple. Unsa man ang make pagbuhat, unsa man ang pagbuhat, action. Sitting pretty rata. Murag si Juan. Higda-higda, huwag mahagpong ang mayabas. Inghada ang kaluwasan. If you are saved, my friend, if you are truly saved, you must do something for God's kingdom. You must do something. Hallelujah. God did not remain distant sa tuwa. He sent His Son. Kay tungod ang Ginoo di siya gustong malayo ang tao because niingon sa libro sa Roma, for all have sinned, fall short for the glory of God. Sa matag sala imong buhaton magkalayo ka sa Ginoo, mo nagikahulan sa Ginoo, nga malayo ka sa Ginoo. Mingon ang Ginoo, uy, nagkalayo manis kalkulanon ako. I must do something. Ako'y buhaton. O ikaw, padakan ako. Si Jesus. Pag-abot ni Jesus, uy, ipadaman ko diri. Kasi may buhaton ako. Naagibuhat. Na ay purpose. Iyang pagnaw ng kalibutan na. Wa mo naong si Jesus aron ang pagtudlo, but to save humanity from sin. Why? Di ka makaingon, way kapuslanan. Every sa matag buhat ng pag-anhi ni Jesus Christ sa kalibutan na ay katuyuan. Ang sa matang tao, instead ang tao, di mo nang nakaingon ba? Mo nang giingon nga dili makaluwas ang reliyon because ang nagpatay sa niya ang mga religyoso. Kay wa kadawat sa iyang mga ipangsulti. Why submission? Because of pride. Di sila gustong maungan. Di sila gustong malapasan. Greed of power. Greed of authority. Gani mingon sa kinsa man itohanan ni. Wa man ikuan yung tohanan ni. Gikan manis kapobrehon ni tohanan ni. Ganong ningani man ni. Nakalimot ang mga tao. Nakalimot ang mga Saduceo o mga Pariseo o disagitan ang mga kapropita kaniadto. Hallelujah. Na may propita na dato kayo. Nakalimot sila because of greed sa gaho, sa posisyon. Hallelujah. Motong ninaog, ipakanaog sa tungod sa gugma. Because of that love,
My first point is, love saw our need. Nakita sa Ginoo nga kinahanglan nato. Gikinahanglan nato nga kita maluwas. Gikinahanglan nato nga naatay kaluwasan. Kay kung wala kay kaluwasan, walay gugmang Ginoo nato. Because of that love, na tungod sa gugma nga gihatag sa amahan, wa ka gitugot nga malaglag sa impierno. Ingay mo tapad, wa ka gilaglag. Pero kung imong gina-reject igsuon, kung wala nimo tagaig importansya kana maong kaluwasan, kay nagtuman ka sa imong gusto, kana manubag ka. Whether you like it or not, manubag ka. Nga naman, kay gustos Ginoo nga pirmi kang putli at ubangan samahan. Amen. Yes, gina-redeem na ka, ginahugasan na ka, pero kanang imong mga gipangbuhat mo bakyas man ka. Ubakyas yun ka. Maunang naatay gitawag ko. Redemption. Aron ka maputi, maputli, pagutro. Aron mahinduan ka sa kanunay. Hallelujah. Romans 3:23, it says here, for all have sinned and fall short for the glory of God. Mo nag-ingon. Gawa, sige ka kasala. Magkalayo yung kasimaya sa Ginoo. Once ka magkalayo kasimaya sa Ginoo, makatilaw kang problema nga di na nimo magwanta. Makatilaw ka o latikos Ginoo. Nga naman, layo naman kas Ginoo. Dali na kay ka makuha ni taning, layo na ni kas Ginoo. Dali. Nang matinga ka, Kristohanon ka ni adto. Palahubog na karon. Kristohanon ka ni adto. Grabe na ka religyoso karon. Religion is just an act lang na siya nga. Nagtuo ka sa Ginoo, but ang pinaka-importante is your faith sa Ginoo. Wa manginahanglan ang Ginoo kung siya ginabuhat nimo religiously. Kung siya ginabuhat nimo para sa Ginoo, ang importante ang imong kasing-kasing atubangan sa Ginoo kung siya ginabuhat nimo. Magunsa man ang religyoso kayo ka, unya ang imong kinaiya ni makaw iro. I just want to warn you. Daghang Kristohanon nga ang kinaiya di sad makaw iro. Magbantay mo. Kaya tungod sa pagka-religyoso, ilang tanaw silang kaugalingon, santos na. Muna makita, grabe kayo makasulti. Pero yun dumi igsoon. Kanang imong ginasultian, nga di maayo, gihigugma sa das Ginoo. No? Hallelujah. God saw that every person was separated from Him because of sin. Humanity was spiritually lost and unable to save itself. Di ka makaluwas imong kagalingon. Pisan pagpilay pakyo ni mong karnero kaniadto, di ka maluwas kay ang imo ang sala gitabunan ka. Ya, ang imong sala ang gitabunan sa dugo nakita gyapon sa Ginoo. Dios amahan. Mo nang gipadaang anak. So that you will become worthy. Di na maglisod ang Dios amahan nga pagdawat nimo kung tungod nanay nag-intercede, nanay nangabugar nimo nga kini makasudi. Pasudlan ni siya. Kay magtutuo ni. Sumusunod na ako ni. Nakaroon ng imong i-reject na. Asa matapaingon? No? Our brokenness was fully known to God, yet He responded with mercy instead of condemnation. Instead, i-condemn tatas Ginoo. Kung sa'y gisuklis Ginoo, gugma. Pero ngano ang tao di man makarelease og gugma. Moingon pamangani ng uban, og bukan takan ako kawayan. Do you think ticket na magpasulod sa langit?
Kusog kay kamo dahil sa Ginoo, nag-abot imong sipon og luha. Pero pagkatubang nimo anang tawhana, ni aso imong dunggan og ilong, kay naglagot ka gihit kay nimo na giubukan ako. Kawayan ang tawhana na. Hypocrites. Muna giingon ni Jesus says, "Woe to you hypocrites and scribe." Hinlo kay mo tan-awon sa panggawas, pero sa sulod di makaon og irok. Ibang ulod. Ingana atong kinabuhi nga gusto. Tili, di ba? Ang atong gusto, gawas nga hinlo ta sa gawas, mas hinlo po ta sa sulod. Lisod ako na, pastor, magkinabuhi, di nga ganito. Lisod man. Isa ingog sa'yo magkinabuhi, Kristohanon. Pero at least you are doing your best for God. Di mo man sa talaingon nagpakasantos mata. What na mag-ingon nga nagpakasantos ta. We just obey what God said. Obedience is important. Hallelujah. God never ignores our condition. He even at our weakest point. Bisan atas pinaka-weak na to ang ginuunahan nato naguban. Muna way rason nga ma-discourage sa igsuon. Wa kay rason nga ma-discourage ta. Kaya ano, naguban ang Ginoo to bisan luya na ta. Both spiritual and physical. Kung manawag lang ikas Ginoo, then God will make a way. Maghimo kino pamaagi ang Ginoo. Tungod kay nakita sa Ginoo ang atong gikinahanglan, point number 2 is love took the first step. Love took the first step. Tiyaw mo na. Imbis kay kita may mulihok para kita maluwas, ang Ginoo mismo nilihok. Una ming lihok. Milihok ko na ang Ginoo. Di pa ta maulawa na. Siya na gani naghimo sa kalibutan. Siya na gani nag-provide sa itong gikinahanglan. Nagpakasasa atas kalibutan sa iyang mga binuhat niya paghuman pa ato siyang gireject. Magpaabot pa ta kaubunta. Nagpaabot pa ta nga inglihok ang Ginoo niya. Ang nakapait pa yun. Tungod kay nilihok ang Ginoo, atong gireject. Reminders sa mga Kristohanon. Dili kay pasabot nga Kristohanon ka. Safe na ka. Lingay mo tapad. Ayaw pa kampante. Even some Christians nahagbong. Why? Because they think to themselves too much na limpyo na yun sila. Mga kinibantayin so. Ayaw pagkumpiyansa kay tungod kay katohano na ka nagsunod na ka sa mga ipangbuhat sa Ginoo, nagtuo na ka nga luwas na ka, yes, you are saved, pero hinumdumi ayaw pag-condemn sa usa ka tawo kay kanang imong gi-condemn gihugmas sa Ginoo. Instead of condemnation, release love. Gugma. Ako mag-uolbit ako ng mga tao nga, mga suod na ako nga, nagpakasasa sa kalibutan. Huwag man ako sila i-condemn. I pray that one day, na kining mga tawhana maluwas dilan sa Ginoo. Who are we to judge? But we are the instrument na kanang mga tawhana makaila Ginoo. We have to act. Romans 5:8, it says there, but God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for our sin. Gidemonstrate sa Ginoo, ipakita gyud sa Ginoo ang iyang ginahimo sa tao aron ang tao mahigmata. Pero unsa nahitabo? GBID ay pasporos.
Gibinuangan pa. Kaya ang sakit sa tao, to see is to believe. Ang sakit sa tao, di basta-basta mo to, kay religious kayo. Because of that religion, they are blinded. Wa mag-promote si Jesus Christ ang religion. When you read that Bible, no religion has been introduced by Jesus. Wa iya mo yun. Bisan pa sa original nga teksto sa Hebrew o Griego, wa iya mo i-promote sa Bible nga religion. Ang i-promote is believe in Jesus Christ and you will be saved. Kumingon kag religion, pila ka religion ang kalibutan? Sa India palang daan, 40,000? Liman baka? Pila ka Ginoo? 40,000? Pila ka religion? Pero ang i-promote sa Ginoo, believe, come unto me, and you will be saved. But whoever believe in Him will not perish but have everlasting life. We did not seek God first. He saw us. Christ came not after we changed, but while we were still sinners, salvation began with God's initiative. Nag-initiate ang Ginoo aron ta maluwas niya paghuman ato lang binuangan. Nito mauwaw mga nita nga atong ginikanan, nag-initiate siya aron ang pamilya malipayon unya kita ka pabadlong. Unsay batiyon sa ginikanan? Masakitan. Ma-disappoint. How much mo ginabuhat ato sa Ginoo? Nga gitagaan at kaluwasan, gitagaan at assurance, we take it for granted. Nagtuman kita sa itong gusto. Hallelujah. Grace is not a reward. Grace is not a reward. It is a gift. Gasa na nimo. God's love goes ahead of us and invites us to come home. Balik na ko. Nanawag ang Ginoo, balik na ko. Asa naman mo? Yes, na mo simbahan gano'n na, pero asa na mo ako kita ninyo? Physically present, spiritually absent. Sige na ganig simbahan. Busy ka is ministry. Pero how was your relationship with God? Hallelujah. Muna nang imbitar ang Ginoo. Love took the first step. And then tungod kay nagama og initiative ang Ginoo. Point number 3, love was given, not forced. Next. Point number 3. Dara. Love was given, not forced. Gihatag, pero wala kabugsa. Muna na hitaburon. Muna na hitaburon karon na generation. Because kaya wala kabugsa, gipasagdan na nimo nga, goodbye. Nakita na ko ako mo sa Facebook, mga evangelist sa laing nasod. Grabe. They are preaching on the street. Pero ang mga reaksyon sa mga nakadungog, grabe mulihok inigaway. Kung dili la paruhon, ludan. Kung dili ludan, i-confront. Hindi mo to Ginoo. Nasakitan man. Sakit ba din na mo ingon tuo ni Jesus Christ? Because demon hates the name of Jesus. Ngunang sa kalibutang daghangan nga gi-introduce aron maluwas ang tao. But for us Christians, there's only one name. Only one name. The only mediator between man and God. The only person that has given all authorities in heaven. And that is Jesus Christ of Nazareth.
maunay bunga sa gugma samahan. Tungod anang bunga ha, namunga sa gugma aron kita maluwas. Why we celebrate Christmas? Ngano nagsaulog matag Pasko? Nagsaulog manggod mi kay at nagpamatuod nga natao si Jesucristo. Unya tungod kinatao si Jesucristo, nganong nagpakataman si Jesucristo? Aron ka mao ang tao manghatag. Aron ka mao ang tao mupakaon og daghan. Unsa pa man ang essence sa Pasko natabunan sa panghatag. Ang essence sa Pasko daghang nagtabon nga mga buhat nga wa mahimuot ang Ginoo. Pero the main reason of Christmas is nagpamatuod nga ang manluluwas na tao aron kita pag-abot sa usa ka adlaw maluwas kita at tubangan sa salat. 2 Corinthians 9:15, it says there, thanks be to God for His indescribable gift. Word lang daan, indescribable. Napabay laing word anang indescribable? Unsa pa may laing synonym anang indescribable? Unsa binisaya sa indescribable? Dili ma describe English gihapon. Primilo lang dili. Di mahulagway. Di maho. Wala to mas di madrawing. I-drawing ko no ang kaayos Ginoo. I-drawing ko no ang gasas Ginoo. Nowadays, may ngon i-drawing ang gasas sa Ginoo. Cross na yun. Pero in reality, di nimo masukod ang gasa sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Sa karon nga generation, when you put a cross, makailaman sila. Inigbutang nimo sa cross, daghang reaction. Hala, cross naman na, wa man niya may gabintay. Lalo ibutang-butang man ang cross, nga di man may mutuog Ginoo. There's so many reaction. But if you really believe in the Lord Jesus Christ, you are thankful because of that cross. Why daghang chichiburitsi pag makakita ka cross? That is the reminder to us that on that cross there is a person, a God, 100% God who became 100% man and died for our sins. And that is the essence of Christmas. Jesus is the reason for Christmas. Wala na ng mga ubang mascot diyan. Wala na. The only reason nga nung ay Pasko is Jesus. Now we are approaching for the next year. Jesus was not forced upon the world. He was given. The Father willingly gave His Son. And the Son willingly laid down His life. Willingly. This is the depth of God. Oh, this is the depth of God's love. Tiyaw mo na, grabing gugma ha. O gugma panis mata managuyab, nag-uros-uros ang akong uyab, way brick, way prino. Gihigugma tayo ikaw, kabuton kumaan ang kabituunan o kalangitan, mahatag lang nimo. Aron makabot lang ako ay mong tamis na oo. Ingana itong ginabuhat. Pero sa Ginoo gani, mo ingon na matag. Busy man ko. Pero gano'n wala yung manguyab sa una.
Mga babae po ang reaksyon po sa mga babae nga gipamuyaban nga kabuton ang kalibutan aron nihatag lang nimo niabot ang kurinti gikan sa limpuhan to sa panapa. Pero pag-abot sa Ginoo agi kurinti. Why? Yes, our salvation is the most important in our lives. Ang kaluwasan mo ay pinaka-importante. Anong nagpakatao ang Ginoo? Eh di gusto malaglag ka. Ano sa may gibuhat sa tao? Balik-balik naman ay kaluwasan? Yes! Bala nag mabungol mo, magwalik bahit kaluwasan. Ang pangutana, ginabuhat ba nimo? Imo bang gi-cherish ang kaluwasan nga gihatag nimo sa Ginoo? O may nga busy man ko? Daghan na ba dyan mo kong labunon? Kumon kinis mga young people, daghan na ko buhaton sa eskwelahan, God. Even so many church mo kini-struggle. Tungod kay mo na struggle sa mga church, sa mga batanon. Oh, sabay lang sa uso. Sumusabay lang sa uso. No! Kung sayo, tarungon. Muna hinumduman. Ayaw pasagdi. Kaya kung pasagda na to ng sayo, mahimo na ng normal. Mabot ang panahon. Dili naman ang atong simbahan nagkuhan sa mga batanon. There's so many church. Today, busy man ko, daghan mo ko project. Pero outing. Kinumnam ito ko sa una. Panahon ng Bible study, busy ko. Sikuan lang. Taga-assignment, sikuan lang. Nya. Mag-fellowship, gamay lang. Na po, 15. Pero mag-outing. Gawas-awas ang sakyanan. Nano din ang kaluwasan pang outing lang? Fellowship and getting together is one of the reasons manong we are growing stronger in Christ. Mga ginasya. It's not just a routine. Dili lang routine ang atong mga ministry. So, maunay magpakahatag na itong usog aron mula hotay tas pagpangalagad sa Ginoo. Dili lang na routine. Ang uban, compliance na lang. Mao nang inisimba dry kayo. Murag way spirito. Kung giunsa nimo pag-cherish ang imong pamilya, inga naaon tapon ang pag-cherish ang gugmas Ginoo. Excited ba tama? Wow, ato kong simbahan, excited ko. Excited ko makigdaig sa Ginoo. Excited ko nga matagpuan ako ang presensya sa Ginoo. Excited ko muhatag para sa kingarian sa Ginoo. Di kayo inigabot sa simbahan. Murag gapasan og 5 ka kalibutan. Sa imong tanaw masulbat imong problema ning sul ka simbahan mapasan kag 5 kalibutan. John 1:12 it says here. So dili pa mo. Love was not forced pa man, di ba? 2 Corinthians 15, thanks be to God, he described. True love always gives sacrificially. God's love cost him everything. It could give us everything. Costly God ang gihatag sa Ginoo. Di ba kaya kinabuhi? Hallelujah. Tungod kay not forced, love was given not forced. Then point number 4, love invites a response. Ingay mong tapat. Let's respond. Hallelujah. Now we are going to face a new year. Di ba nauso ng New Year's resolution? Kasagaran namang nahitabo sa New Year's resolution kay tama na sa katapusan
sa simana sa January. Pagka February, na-expire na. Mag-diet ko. Tanaw, masawan ako. Di na yung ko mo inom. Di na yung ko magbisyo. Daghang din ako. Pero I'm telling you, dugay na ng first week sa February. Second week na, expire na. But, if you are going and if you are sincere to commit in the works of God, God will give you strength. God will give you hope. God will provide everything to you para mo lahutay ka sa pagpapalagad sa Ginoo. Uso bitaw ng New Year's resolution. Katayin mo ano niya. Hallelujah. In Vine's response, John 1:12, it says, "Yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God." Ingnan mo ito, anak na kas Ginoo. Kung anak na ka sa Ginoo, willing ka mo respond sa iyang tawag. Naya oy, mura magwa mama, manihapon. Willing mata mo respond sa iyang tawag. Antay bitaw ni January ha. Katapusan naman sa iyong tama na ha. Bitaw. We must act. Si Pastor Antir nagsigig panawag nato. Tungod kay pressure ko sa Ginoo nga huy imo mga tao na unsa naman na. Then we will respond. Naya ito mga tao, correct na tayo mga trabaho. Di na mawas ato ang responsibility. But we have also responsibility in the kingdom of God. Dili lang kayo mong responsibilidad sa pamilya. Kaya ang provide sa imong pamilya, kanang imong gialagaran. Ang hatag imong kusog sa imong pamilya, kana sa imong gialagaran. Tanan nga naan imo sa imong kinabuhi ug sa imong pamilya, tanan anak. Ang tagi ana kanang imong gialagaran. And if you're not going to respond, muna usahay atong problema mura kita rin gapasan. Wa iya mo nitimbang sa atong problema. Hunahana na to ato ra ng problema. But I'm telling you, my friend, if you have stronger relationship and you have acted to that, iing-act ka, dibuhat ka sa mga sugos, Ginoo, then ka rin imong problema, magahan-gaan na kay giaga ka sa Ginoo. Come to me, who are heavenly burden, then I will give you rest. Then you pick up your cross. You have to pick up your cross, and you have to establish a strong relationship with God. Salamat ng pasalamaton ni ko sa Ginoo kay kada adlaw magsigig pusot-pusot ang mga devotion, nag-uol ko sa mga batanon. Pero sa mga elder na kayo pusot-pusot. Ang mga batanon naglabad, nagsakit na gyud akong kasing-kasing ang Lord sa una. Give me wisdom. Because pag lisod makuko kay layo ang gap, mangita tawag solution. But I am still praying, Lord, one day their commitment is stronger than ever. Hallelujah. Dili lang problema din na. Sa laing lugar, sa Tagbilaran, asa problema. God's love is offered to all, but it must be personally received. Muna hugin ko ganyan. Faith is the door that allows God to love works in our lives. God forces no one, but He invites everyone receiving Jesus in the greatest decision in person can be. So you all of us here decide na nga mo sunod sa Ginoo. So what are the evidence that you follow Christ?
Enough na ba ning kada Domingo ta makita? Enough na ba ning nag-devotional ta? Personal time with God? How about the works of the kingdom? Ako guilty ko. Kinagiltihan yun ko. While I'm pondering this message, kasakit akong dugahan nga, Lord, sorry Lord ha, nabisi ko sa ministry. Nabisi ko sa gingarian sa langit, sa imong gingarian. Pero ang akong personal nga time nimo nakuhaan. My friend, I want gusto sa Ginoo nga i-balance nimo. Kung nabisi ka sa imong personal, busy sad ka sa imong spiritual. Ayaw bisiha kayo imong kaugalingon sa spiritual side. Kaya gusto sa Ginoo nga makikrelasyon ka niya. So it must be balanced. Hallelujah. Thank you, Jesus. Noon, love invites, in response, kinalagi tayo response. Okay, because if you will going to respond, point number 5 is love changes our destiny. Otron sa Ginoo ang dagan sa imong kinabuhi. Dili itugot sa Ginoo nga ang imong kinabuhi magsigil lang kag pasaan og 5 kakalimutan. Dili itugot sa Ginoo nga ang imong kinabuhi way pulo sa tubangan sa mga tao. 2 Corinthians 5:17, it says there, therefore, if anyone is in Christ, he is, kabong one verse, he is a new creation, and the old has gone, and now a new has come. The day you receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior, and you submit yourself to water baptism, sa paglubong nimo sa tubig, dito nagibilin ang imuhang karaang tao nimo. Karaang pagkatao. Kaya pag sa ahon nimo sa tubig, pag-una kang binuhat sa Ginoo. Limpyo na ka. Putli na ka. Sa dihang na iputli kas Ginoo. Nisunod kas iyang mga hulog. Then your life, your destiny of your life will be changed. Daghan bitaw mingon. Ako barumbado mo ko sa una. Even myself, even Pastor Hunter, kibawagin mo sa mong kinabuhi. Kikistoryahan ka mo lang. Nakita ba niyo mong kinabuhi na mo sa unang karon? Na-compare ba na mo? Yes. Our destiny is changing. Na-change among destinies can be because we follow Christ. Now, I want you to ask yourself, iutro bas Ginoo ang destinies akong kinabuhi? O mao gihapon? Ay changes wa? Mingo man. Na changes kinabuhi ba? Amen. Murang mag laban bawi ito. Naabay kabaguhan sa kinabuhi. Kung unsa ka sa una, nga sa imong tanaw nga wa maimot ang Ginoo sa imong ipambuhat, sa dihang nangalagad kas Ginoo giotros Ginoo ang imong kinabuhi. Ya karon makabangga na kag problema. Murag imong huna-huna ni balik ba ko sa una? Kini atong problema bitaw mga igsoon. Layo na nis problema ni Job. Pero si Job nakagwanta. Mo na ni gingon, carry your cross. Lahutay igsoon. Ay na mo tapan lahutay. Kinsa man ay mo musultin yung lahutay nga mo encourage niyo. Kanin yung silingan. Yan yung silingan na po usahay maglibak mo na ninja. We have the responsibility as pastors. We have the responsibility to encourage you.
We know that na atay mga problema, even as pastors, namin mga problema. Pero tanawa mong kinabuhi, nanulis ba mi? Nanumbag ba mis gawas kay namin problema? The bigger, the deeper our problem is, the deeper and wider sad ang amo ang pagtuos Ginoo. Muna live by faith. Mingon ka, dako mga problema ko Ginoo. Nabi na gini naging mapasan eh. Kantahan ta kag, my God is so big, so wide and so mighty, walay butang nga dili niya mahimo. Dato atong Ginoo, powerful atong Ginoo, nya doubtful ka. Magsigit ka kuno sa pagsulbad ani problema ani. Di ba kung sige nabuhat na ako nga sa una na mo sa mga sawa nga di na masulbad ang problema. Pagpiko sa tuhod, pagsiras mga kamot. That's the best weapon na imong mahimo sa imong kinabuhi. Sa time nga una-una mi sa among problema nga perting dakuha nga wa nay kwarta nga amo ang mga panudlanan una-una na mo wa na ni mapreso na tani or manghidlot tani. But God responded when we call His name, Lord, we need you. When we receive Christ, God's love does not just forgive our past, it reshape our future. We are made new with new identity and new hope. Bago sa nga tuwang paglaom. Tungod kay giutos Ginoo atong kinabuhi igsuon dili pud pasabot nga giutos atong kinabuhi di na takatabog kag problema. Makatabo sa tag problema. Madako man na o madi nga problema. Kay mao na kag unsa man pag-respond. Ayaw lang pagduha-duha. Inay mo tapat ayaw pagduha-duha. Ayaw pagduha-duha igsuon. Duha-duha. Tuo mo siguro kinabuhi, dua-dua. Di ito dua-dua ang kinabuhi. Ngano day ang Ginoo dua-dua? Ngano day pagtuo ni mo sa Ginoo dua-dua sa nang Ginoo? Wow! Because God wants you to be strong in front of Him. Kaya kung hatag pa dayon ang Ginoo sa ato ang problema, hayahay kay tanong. Lord, gusto ko ani, hatag dayon. Wa na, taas ay duhang buwan, di na ka makita simbahan. Di na ka mangalagad sa Ginoo. Lord, padada ako 25 million sa loto. Padaw ka pagkaugma, larga lang ako Manila. Pagkasunod minggo, di nakakabalik kung simba dire. Pero man, di pa ako Manila, nagbakasyon pa. Gibalance rapod sa Ginoo ang atong kinabuhi. Ako, daghan ko gipangayos Ginoo. Liyaban mo na, pila katuig na may nagrinta. O pumibalay. Until now, pumibalay. Pero I still waited, Lord, one day. Salamat sa Ginoo kay gidungog ang among mga pagampungan human na among motor. For 3 years. Minsan may problema. But makita sa nato o unsa mo lihok ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ba? Muna. Gibag-o tas Ginoo. I-remind, the text is reminding us nga gibag-o na kas Ginoo, so ayaw himo agdaan ang imong kinabuhi at tubangan sa Ginoo. God's love transforms lives. When love came down, our destiny was changed forever. Tungod sa gugmas sa Dios, giutro ang dagan sa atong kinabuhi. Tungod kay nidawat tas Ginoo sa atong kinabuhi, giutro sa Ginoo ang dagan sa atong kinabuhi. Tungod kay nangalagad tas Ginoo, gusto sa Ginoo nga utrohon ang dagan sa atong kinabuhi. Pero kung may kautrohan sa dagan sa atong kinabuhi, let's examine ourselves. Lord, wala ginautro kong kinabuhi, Lord.
Eksamino nato atong kinabuhi. Namatay na himo. Nangalagad man ko nimo, Lord. Lord, nangalagad naman ko nimo, Lord. Nituman man ko nimo, nag-Bible study nako, nag-evangelism nako. Examine yourself personally. Basin na eksaputon ka. Basin na ektandugon ka. Basin na gamay ridikil. Imong mata mura nagmaumag. Siga na yun. Basin na ini matandog ka mura kakirok. Iliwag ko. Nya Kristohanon ka. My friend, ang pagpangalagad sa Ginoo makita sa atong mga gipangbuhat. Dili lang gibuhat para makakita ang uban, but ginabuhat sa nato personally. Mas dako og impact ng atong personal kita nahibaw sa gipangbuhat nato. Kay ini katubang nato sa Ginoo nahibaw na ta nga Lord mo ni ang gibuhat. Mabito nang nahatay mga yuta o pasaylos Ginoo. Lord, I fail. Kasi magilty bitaw ko. Itong sa itong last week nga ang kusog kayo mo kuan si Richel, kusog kayo mo mingon og bunali. Sukat-sukat niya ako mga anak ron nga bago. Indo ka anak nako, agi ko ka bunal anak kayo. Di ko mo bunal. Ngano? Di po ko ganahan, kinatrauma ko sa akong ang firstborn. Kung pinaka-primero na ko. Yan eh, nalipay ko ito kay first honor to pirme. Pero ang tuon, mura po masyalo. Kada tuon ato. Hapak. Di ka kasabot. Balikason pa. Pero first honor. Pero nakita na ko, di mayo kinabuhi. Kung nagkaroon ng duha, akong i-balance. Kung di man nag-istorya, nakay buhaton. Ano? Usahay ang kinabuhi ng God. Kung di ka patuo, Ginoo ni mo lihok. Una nga itong kinabuhi, usahay mo kang Lord, may kontrol akong kinabuhi. Una-una, asad ang imong ipangbuhat sa imong kinabuhi. Gibuhat nimo sa imong pamilya, gibuhat nimo sa imong isikataw. Una-una po kuno eksamina. Lord, wala lagi ko truhan ko niya, wala ganun ko ni Lord. Unsa man? Examine yourself. Kaya ang imong gitanaw, ang imong gipangbuhat ra. Una-una asa ang imong gibuhat para personal di mo gibuhat para sa Ginoo. Bago mo kang binuhat, i-discover kung sa ginabuhat nimo para sa Ginoo. Di ba? Hallelujah. Conclusion. John 3:16 is more than a memory verse. It is God's message to the world. Love did not stay in heaven. It stepped into human pain, carried the cross, and offered eternal life. Love came down not to condemn us, but to save us, restore us, and bring us back to the Father. Today, the same love still calls. The same nga gugma ang gitawag. The same love still calls, still forgives, and still transforms lives. The question is not whether God loves us. He already proved that. He proved na Ginoo nga nahigugma yung Ginoo na to. The question is how we will respond. Giunsa na to pag-response ang atong kinabuhi. Yes, Ginoo. Gani. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Dapat ay mga favorite scene. Dapat ay mga hidden scene. Nga ikaw rin nahibaw. Bisan imong pares wa kahibaw. Bisan imong ginikanan wa kahibaw. Pero ang nahibaw, Ginoo ra. And you want a changed life? You want your life, your destiny will change? Examine yourself. Hallelujah. Love
love came down. Now let us rise in faith and live in that love. Live in that love. Pagpuyo ka ng gugma, kagihatag sa Ginoo ka na to. Hallelujah. Challenge! Hallelujah. God love did not only came to be understood, it came to be experienced. John 3:16 is not just a verse to memorize, it is an invitation to encounter the living Christ in your life. The same Jesus who came down and loved, and the same Jesus who still saves, heals, restores, and fills us with the Holy Spirit today. Wa mautro ang Ginoo kaniadto until now nag-ayo siya, nag-provide siya sa tong kinabuhi o nag-change siya sa tong kinabuhi. Wa mautro ang Ginoo. Kita rin nag-utro. Lapis pastor. Gusto gini ato sa simbahan. Kanong ni gusto gini mga lagad sa Ginoo. Kung sa pamati ay. Niingon ba ang Bible nga if you are saved, mag-relax lang ka? Does anyone here, niingon ba ang Bible nga mag-relax lang ka? You have to? Hallelujah. As Pentecostal, faith reminds us that salvation is not the end. It is the beginning of a transformed life empowered by the Holy Spirit. Love came down so we could rise up and walk in holiness. Power and obedience. Do not delay your response. Ingay mo tapat, ayaw i-delay ay mong response. Bantay taman na niron ha, ma-expire na niron January ha. Hallelujah. Bitaw, challenge bitaw po ni. Challenge ni to each and one of us. Do not delay. When God's love is revealed, faith must move, heart must open, and lives must change. Hallelujah. Let's all stand. So yun guys, dito pa rin tayo sa Lobok Plaza dito sa Lobok, Bohol. Yung sa likod ko guys ay ang Christmas decoration sa Lobok Plaza. So yun guys, sa video ito inyo natunghayan ang mensahe ni Pastor Bontay Silverero tungkol sa Love Came Down. Kung gusto yung video ito guys, please like, share, subscribe, click the bell icon. Nag-updated kayo sa mga videos i-upload ko pa. Bye!